Hi guys! Welcome to YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na with Mamshi Nicole dito sa second episode talk show namin. So, anong ulam mo ngayon, Mi? Hello! Magandang tanghali. Ito na naman tayo. Nasa tayo naman tayo ng tanghalian. So, ang ulam namin for Ang ulam today, namin ay Bicol Express. Bicol Express. Saan mo in-order yan? Kay Kuya. Anong pangalan? Johnson yun, Johnny. Johnny. Sabi yung kanyang luto. So, ma'am, nag-first video na tayo kahapon. So, ano naman magandang ating pag-uusapan ngayong mainit-init na tanghali. Ano ba nga ba? Bigyan mo ako ng idea. Ano ba ang pag-usap natin yung araw na ito? Especially sa mga OFW natin na narito sa Dubai at nasaan ng sulok ng mundo, laban lang tayo sa buhay, huwag tayo susuko para sa pangarap natin sa ating mga pamilya. So, Ma'am Shi, kamusta ka naman ang araw mo ngayon? So far, so good naman. Okay naman yung entrada ng unang customer. Diba? Ibig sabihin, Yeah. naka-bless tayo ngayon. Mm-hmm. Thanks God. Medyo fruitful naman siya. So magandang pasok. Tsaka napagay ko dito sa salon, napasukan ko ngayon, ang dami mong customer, ang dami mong regular. Hindi ka makaanggagaga ba yun? Hindi. Siyempre, ito na kasi nag-invest na ako ng time, di ba? So, ganoon talaga nangyayari. Using yung service sa kanila, marunong kang makasama or marunong kang kitong sa customer, marunong kang mag-approach. Ganoon talaga. Sa maghapon, nakakailang customer ka ma? Hindi naman hindi naman pare-pareha. Kasi hindi rin kompetisyon. Hindi naman pare-parehas. Minsan talaga marami, pagod talaga. Katulad kahapon, okay lang naman kahapon, hindi naman masyado. So, karamihan talaga pag mga weekends talaga yan, super busy. Pero hinahanap din talaga ng katawan mo yung trabaho talaga. Mabilisan, di ba? Mabilis pero pulido. Hindi yung mabilis na bara-bara, makarami lang. Di ba? Nasa ano din yun, nasa pag magandang gawa mo. Good ano yun sa'yo. Kasi yung mga customer na alam nila pag hindi mo sila ginagawa ng mahal. Hindi na sila babalik sa'yo. Ganun lang talaga. No? Hindi ka na babalik. Alagaan mo lang talaga. Mahalin mo yung trabaho. Tsaka mahal mo dapat yung ginagawa mo. Ginagawa mo yun kasi yun talagang gusto mo. Pero balita ko, sa isang loob ng isang buwan, kahit din sa labas ng salon, o yung karamihan natin mga kaibigan na Bex batalyon natin yung friend, ay ikaw talaga ang usapan nila. Kaya nga, magunagulat nga ako. Tulad ng isang araw, may nakasalubong akong kaibigan ko sa mall. Sabi niya, ganun ang chika. Ha? Sabi ko, bakit? Bakit ganun ang chika lagi sa labas? Bakit ako lagi yung pinag-uusapan nila? Ganun na ba ako ka-famous? Diyos ko. So, total, famous ka naman dito sa salon at marami rin mga customer. I-reveal natin. Okay lang ba i-reveal natin sa kanila yung sales mo a month? So guys, ano po siya? Medyo private na yun. Wag na. Pero okay naman. Okay naman. So, So far, so good naman. So far, consistent naman. Top grosser. Yun lang naman yun. At saka yung sa ano mo talaga, ikaw din yung Bex natin na hindi ka masyadong lumalabas. Napansin ko yun siya, hindi ka lumalabas. Hindi, nakulalabas talaga. Kaya ang sahod ko, napapunta lang sa pamilya ko, sa mga investment ko, Sa mga dreams mo talaga na. sa mga dreams ko talaga sa buhay ko na gusto kong i-achieve. So lahat ng pera o sahod ko, may pinaglalaanan talaga sa maganda talaga. Never ako, kasi ako hindi ako materialistic na tao eh. Hindi ako yung kung ano yung trend bibilhin ko, hindi ako kasi ganun. Kasi kung anong meron ako, yun lang yun. Ayoko naging... By the way guys, congrats natin si Ma'am Shi, nagawa na yung second house niya sa Pilipinas. Natapos na rin siya. Natapos na. Paano. So pwede ba natin i-reveal kung magkano na gas? Wag na, kasi dapat private yun. Yan mo. Puro si private si Madam syempre. Yan muna. Si Miss Bex. Oo, kasi
Although talagang pinaghirapan ko talaga. Hindi naman masasabi na hindi ko pinaghirapan. Hindi talaga madali magpabahay, fairness ha. Nakaka-stress talaga siya. Lalo na talaga yung pag nasa galigitnaan ka na at gusto mo nang matapos yung bahay mo. Focus mo talaga, no? Nakaka-stress siya kung paano ang gagawin mo, saan ka maghahanap ng pera. Which is, ako naman kasi, hindi ko naman nasabi minadali ko. Talagang pinag-isipan ko. Pinag-ipunan mo din. Pinag-ipunan ko din. At Ilan taon mo yun inipon? almost, hindi. Ano lang naman kasi malaki naman yung sinasahod ko. So, almost 1 year lang naman siya nagawa. So, hindi ganun katagal. Pero at least may Pero pera. na-excite ako nung nakarang araw na sinabi mo lang na bibili ka ng bagong ref at double deck. So finally, yesterday, nakabit na. Oo, nakabit na siya. Pakikita namin sa inyo sa video ito kung saan part mahusay. At least yung pera mo, pinagpaguran mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, may pupuntahan. May nakikita ka. Tayo kasi, hindi naman masasabi natin na lagi tayong bata. Nasa abroad tayo, kaya nandito tayo para sa future natin. Tsaka hindi lagi tayo naririto. Kasi napanood ko kay Tulpo, kayong mga OFW, second home nyo na lang yan eh. Diba? Pero hindi nyo rin masasabi na hanggang kailan. Oo. Diba? Totoo yan. Totoo. Tsaka paano mabuhay ang OFW, unang-unang disiplina sa paghawak ng pera. Padalawa, wag ka sumabay sa uso. Patatlo, kaya mo lang bilhin yan sa tamang panahon at oras. Tiyaga lang talaga. Oo. Kasi mostly talaga bilang OFW, madam, may mga 4 section tayo eh. Ang tinatawag namin 4 section is pagkadating ng sahod namin, anong una? Sorry guys, minum siya ng tubig. Ang unang 4 session namin is pagsahod ng tanggap namin ng sahod namin is family. Family talaga, family. Magsisend ka muna sa pamilya. Padalawa, savings. Savings. At Diba? mayroon. Meron ka. Hindi mo gano'ng kalakihan. At least may Oo. naitabi ka. Oo. Patatlo, yung pangangailangan mo. Pang-araw-araw. Pang-araw. At yung yung pang-awak, ito yung hawak ng pera sa bulsa or sa ano mo. Kasi minsan emergency talaga. Di ba? Hindi mo naman kasi makukuha yung pera sa Pinas. Di ba? Tama ka man. Ganun yun. Kaya disiplina lang talaga. Ako naman, na-achieve ko yung gusto ko sa buhay ko. Matagal din ako nagtiis, matagal din ako. Parang, hintay ko muna talaga yung tamang panahon. Lahat pinag-isipan ko, lahat talaga pinagplanuhan ko. Diba, step by step lang naman eh. Nasa sayo na naman yun kung paano mong gagawin. Basta ako hindi ko minadali. Ito lang. Kasi ako inisip ko talaga yung future ko. Kasi hindi naman ako laging bata. So at the end of the day, uwi rin naman ako talaga sa kung saan ako nanggaling sa Pinas, di ba? Ganun lang naman. Ganun ka lang buhay, wala naman tayong permanente eh. So, hindi naman ako laging malakas. So talagang inisip ko talaga. Saka hindi ka lagi meron. Oo. Inisip ko talaga yung sarili ko. Yun ang dapat mong gawin talaga. Sa mga lahat ng OFW na may pera sila ngayon, dapat huwag nila sayangin talaga yung panahon. Mag-invest, mag-save ng money. Kasi at the end of the day life, pag umuwi ka ng Pinas, mahirap ang buhay sa Pinas. At mahal na rin Mahal ang mga bilihin. presyo at bilihin. Kaya hanggat malakas ka pa, kumikita ka ng pera, invest talaga. True. That's the very important. May anak ko, mayroon pa ako. That's the very best na gagawin mo talaga sa buhay mo. Kasi, minsan kasi tayo, nag-enjoy lang tayo kung anong meron ngayon eh. Hindi natin iniisip yung pinagpapasan natin. Kasi nga, yung enjoy na yun, hindi natin natatamasa sa Pilipinas yun. Kasi dito, napaka-easy mabili. Pero, hindi naman pinagbabawalan bawat OFW na gumastos o diba? Maging practical ka. Kung hindi pa naman kailangan, huwag. Wag po. Ganun na lang. However, hindi ako ganun kasi iban mentality ko. Pero, balita ko, masaya ang love life mo. Hindi naman lagi masaya. Diba? Ang sarap lang talaga na may jowa ka. Sa totoo lang, masarap ang may jowa kasi inspiration mo everyday yun eh. Everyday inspiration mo, gumigising ka na maaga, may nakakausap ka. Ganun lang. Saka parte namin yung mga OFW. Pero in fairness ha, hindi naman lahat ng time may ano. Kasi tayo kasi nagiging moody rin tayo. Ang ano kasi ng tao minsan, ang behavior or ang isip kasi ng tao hindi naman permanente, hindi naman laging ganun. So may minsan may mga panahon, may mga araw tayo na wala tayo sa mood. Although okay ka, pero parang sometimes parang irritated ka, ganun talaga. Total na irritated ka din naman. Ano yung mga ayaw mo? Yung ayaw mong narinig, ayaw mong ginagawa sa kapwa. Ay, ako kasi hindi ako mapagsamantalang tao, totoo lang.
Hindi, ayaw ko na may inaitabyado na tao. Yan ang the best. Tao. Ayaw ko nang gano'n. Kasi hindi, never naman ako nag-down ng tao eh. Mas masaya ako kung yung tao, umaangat. Ayaw ko yung, tsaka patas ako sa lahat. Kahit sa mga katrabaho ko, ayaw ko may narinig yung maganda. Alam mo yung, makikipagpintuhan ka ngayon, tapos mamaya, pangit yung ano mo sa tao. Yung parang napaka-okay mo pagkaharap mo ng tao. Tapos pagtalikod At saka ng tao. napansin ko sa iyo sa isang buwan ko dito, apakatahimik niya. Doon lang sa isang kwarto, tatawagin lang siya kapag may gagawin. Ganun dapat. Kung hindi ako kasi yung taong pakialamero, yung buhay na may buhay. Ayaw ko ng gano'n. So, sarap kumain guys, kain tayo. Kaya, usog na ako. Ganun lang, dapat. Kasi kaya sa trabaho, dapat ganun lang tayo. Be professional na lang. Diba? Tsaka guys, pinakita niya sa akin yung farm niya. Napakaluwang ng farm niya sa Pilipinas. Tinayuan niya ng kubo, tinayuan niya ng manukan. Tsaka, how many pieces do you have chicken in your farm? 200 lang naman, hindi naman ganun kadami. Pero kahit pa paano, kumikita naman siya. May itlog. Oo, kasi, kahit pa paano naman nakakatulong sa pamilya yun. May alaga ka pang Oo. baboy. Yung baboy ko naman, in-stop ko na muna kasi hindi na kaya ng kapatid ko. Hindi na kaya niyang i-maintain. Kasi nag-iisa lang naman siya. May edad na rin yung kuya ko. Pero at least nakatulong sa kanila yun. Ganun lang. Malaking bagay, di ba? Malaking bagay, oo. Wakas pang araw-araw nila. Ganun Pero, lang. bago tayo magtapos sa ating tutuhan ko, dahil tapos na yung mga kumain, ay shoutout mo muna yung mga family mo sa Pilipinas. Sa lahat ng pamilya ko dyan sa Pilipinas, sa mama ko, sa mga kapatid ko, love ko kayong lahat. Alam niyo naman, lahat ng ginagawa ko para sa inyo, hindi lang naman sa pansarili ko, di ba? Alam niyo yan kung gaano ko kayo kamahal. Mga pamangkin ko, alam niyo yan kung anong ginawa ko para sa inyo. So dapat maging happy kayo. May mga problema man tayo, may mga problema kayong pinagdadaanan. Kakayanin niyo yan. Kasi ako nga kinaya ko lahat ng problema, inako ko. Kayo pa kaya na para lang sa sarili niyo yung problema na yun. Ako pa kaya lahat ng problema niyo, inako ko eh, di ba? So dapat maging matatag lang tayo. Magdasal, maging matatag, magsikap. Ganun talaga ang buhay. Ako nga hindi mo ako nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Pero at least tingnan mo, nakatulong ako sa pamilya natin, di ba? Ayan nga, sa susunod ng episode namin, abangan nyo po, diploma o diskarte. Abangan nyo po yung aming talk show na yan. Ako, sa sinasabi ko, hindi mo na ako nakapagtapos, pero diskarte talaga. Diskarte. Abangan nyo po yung season 3 namin ng talk show namin. Abangan niyo po kung paano. Sa mga manonood natin sa Magkakaiba. taga sa inyo, sa taga-lugar ninyo na nanonood ngayon, mga kaibigan mo, ano pwede mo sabihin sa kanila? Subscribe. Na? Subscribe ang iyong YouTube channel. Hindi ko kasi masyado ano pa yun. Sa susunod na lang. Bago pa kasi kami Bago pala kasi ako ngayon. So, abangan nyo din po yung aming season 3 na itutur po namin guys sa area namin na to. So salamat po sa panonood. Salamat sa time na binigay nyo. Sana po nagustuhan nyo yung segment namin ngayon. Shoutout kay Mama Iban. Sa lahat ng OFW, laban lang. Ganun talaga ang buhay. Pero ipon, ganun talaga dapat. Kasi hindi naman tayo laging malakas. Pag uwi natin sa Pilipinas, alam nyo na ang mangyayari. True. Mahirap buhay doon. So, It's a big truth. yes. Kaya ipon, mag-invest, yun ang dapat natin gawin. So, I love you all and thank you. Thank you, Hanggang sa guys. susunod. Bye. Bye!